Hello po sa inyo. May mga gising pa ba? Mga gising pa po ba dito? At tayo ay may mga konting pag-uusapan lang. Yung mga naka-live pa rin kahit ganitong oras na 'no. Ayan, ano bang mga nangyayari ngayon? Ano bang nangyayari guys? Yung gusto natin ng katahimikan pero wala talaga, lalong lumalala. Gusto natin ng katahimikan pero lalong lumalala ang sitwasyon. Nakiusap na tayo, yung ay yung wala talaga guys, mahirap anuhin, mahirap pagsabihan, grabe. Kuya Tata shoutout sa'yo Kuya Tats. Ibang klase na 'to guys, di ko inaasahan na hahantong sa ganito, ano, di namin inaasahan na hahantong sa ganito. Yes, wakwak is living talaga, pero hindi pa naman. For Viancy, hindi pa kay Viancy kasi nagkakausap pa kami ni Viancy ano. Actually, may gusto lang akong linawin sa inyo about kay Viancy. Unang-una po, si Viancy ay umayaw lang sa love team, hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa akin. Ano po, andito din ako para linawin sa inyo 'yon kasi si Viancy po ay hindi po siya umayaw sa magpa-vlog ano or nawakwak. Siya po ay umayaw lang sa love team ano. Kaya si Viancy po ay kalinga pa rin po siya. So, sa mga nangyayari ay titigas ng ulo may sariling mundo, ang dalawa. Di ko nga po alam ang nangyayari dun sa ano, kung ano na bang, desisyon nila Viancy, kung ano ba talaga yung gusto nila 'no. Di pa kami nagkakausap personal. Di ko rin alam kung bakit yun may lumabas about dun sa ano, about kay Edu, yung inilabas ni Red Zane na which is talagang ano yun, di maganda yun. Delikado siya dun. Saka mas lalong napapahamak si Viancy sa ginagawa nila. Lalong napapahamak si Viancy. Si Viancy po kalinga pa rin po yan ano, di po siya umayaw sa pagpa-vlog sa kanya. Sa love team lang po siya umayaw. Kung daw magkakasimaman ni Edu di raw ano, sabi ko nga pag-usapan na lang mas hindi sa social media, dapat pag-usapan sa personal, hindi sa social media. Actually sabi sa'kin ni Kuya Chilo pumunta sila doon ano, sila Kuya Chilo at yun,
'Di ko rin alam na pumunta pala sila Edo dun. 'Di ko lang alam kung ano yung full details ng kanilang pinag-usapan. Pero ang pinagtataka ko bakit kailangang humantong sa ganito, 'di ba? Yung kailangang i-public yung mga gano'ng pangyayari, kahit hindi pa naman nag-uusap personal, 'di ba? Dapat pag-usapan muna, kasi para sa'kin hindi siya ano, hindi siya kasiraan ni Edo, eh. Mas nasisira dito si Viancy, mas napapahamak si Viancy para sa'kin, 'no? Kasi wala naman pong ano, eh, yung sabi nga na sa reaksyon ni Kuya July, puro hearsay lang. Wala naman talagang ano, malinaw na ebidensya, 'di ba? Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat, eh, hindi dapat ganito yung ano, okey kasi okey kami, okey kaming lahat. Pero bakit biglang naging ganito, 'di ba? Yes, kawawa talaga ang girl. Yun na nga po, lalo tingnan niyo po sa nangyari, sa ginawa nila Red Zane, lalo pong naano si Viancy po, lalo siyang kinakawawa ng mga bashers, which is yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Si Viancy po ang mas kawawa talaga dito sa nangyayari na 'to. Mm. Yung reaksyon din ni Sir Mars maganda din po 'to, yung punto. Hindi kasi social media ang tamang ano, way para ano 'yan, pag-usapan or maayos. Kasi lalong ano 'yan, lalo lang 'yan gugulo. Ano po, kung may kasalanan si Eds, pag-usapan sa personal, hindi dito sa social media. Anong anong motibo bakit kailangan i-ano sa social media, 'di ba? Anong motibo bakit kailangan, i-public 'yun, na puwede namang pag-usapan sa personal. Eh, sabi ni Kuya Jello pumunta daw sila dun, eh. Ay, shoutout kay Kuya Jello. Totoo ba Kuya Jello pumunta kayo dun? Kasi hindi po, eh. Si Biancy po ang kawawa talaga. Oo, merong part na masisira si Eds, pero wala naman talagang malinaw na ano, eh, puro ano lang, kuwento. Pero si Biancy lalo niyong inaano, eh, lalo niyong ginugulo yung buhay niya. Opo, pumunta kami doon. Ayan, pumunta sila Kuya Jello pala doon. So, doon pa lang ibig sabihin na nag-reach out sila. Nag-reach out sila Kuya Jello, si Edu, 'di ba? Silang dalawa lang ata pumunta dun, eh. Pero anong nangyari ba dun, di ko rin alam kung nag-usap ba sila, ano? Ako po naawa ako dun sa dalawa, kay Viance at kay Edu kasi parehas yan malapit sa akin. Buti nga kasi ako gusto ko na mag-live noon pa kaso sunod-sunod yung event, modeling, tapos nagbiyahe pa kami galing ano sa Davao, di ako makapag-live. Madami pa daw papasabugin si Renzel. Ay bahala po siya kung anong gusto niyang pasabugin. Pero naniniwala ako na ano yan, na may something diyan sa likod niyan. Kasi hindi yan ang kilala kong si Kuya Renzel, eh, pati si Doctor Love. Parang nag-iba talaga sila, eh. Hindi lang kilala kong Kuya Renzel at si Doctor Love. Kaya di ko rin alam kung ano. Pero sa mga ginawa nila may ano talaga yan, may consequences yan. Hindi yan puwedeng ano na lang, palampasin na lang, ano. Kasi kung ganyang gawain ano na yan, kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila yan, ibig sabihin ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga hindi na sila sumunod, eh, sa una pa lang hindi na sila sumunod. So ibig sabihin ready na silang umalis sa Kalingap. So ibig sabihin hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Kasi hindi na po sila sumusunod.
'di ba? Sa live nga ni Doctor Love sabi niya kahit daw isang taon pa siyang ano, eh, kahit isang taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okey na sa kanya na ano siya, 'di ba at least sabi nga nila malaya na sila sa gusto nilang gawin. Kasi nasa loob tayo ng committee ng Kalingap ano. Buti pa nga si Kuya Gilo nag-sorry siya kaagad. Pero ang pakiusap ko lang naman sa Karaba bago po kayo magdesisyon gusto ko malaman din kung ano ba yung hatol niyo. Kasi di naman yan dumaan sa akin, eh. Ewan ko kung dumaan kay Kuya Bal, pero sana dapat dumadaan din sa akin para naman alam ko. Kasi di naman talaga lahat makakapag-charity kasi yung iba naman staff, alalay, 'di ba? Kagaya nila David, nila Kuya Nel, staff ko sila. Si Kuya Chilo ang alam ko alalay siya ngayon ni Edu, paano siya makakapag-charity. So yan yung dapat mai-consider din natin ano, hindi yung basta-basta po. Pero yung suspension kina Doctor Love, yun pabor ako dun kasi talagang hindi sumunod, eh, sa pakiusap natin. Kasi kung sinunod nila yun wala na tapos na sana, eh, 'di ba? Puwede na lang mag-usap in person, ayusin na lang. Kung may reklamo sila papa at mama ni Viancy, kausapin si Edu, ano? Lalo na pumunta naman pala si Kuya Gilo doon. Kawawa po si Viancy at ang family niya. Napakaganda ng before, napakaganda ng image nila, which is okey naman talaga sila, 'di naman sila 'di naman sila nagbago, ano. Pero totoo yun, eh, yung sumisira talaga yung mga nasa paligid. Puwede naman tayong ano, eh, 'di ba dati okey naman, eh, nakakapag-scout naman si Doctor Love dati, si Red Zane nakakapag-ano naman siya, nakakapag-scout din. Puwede naman ibalik yung gano'n, eh, 'di ba? 'Di ko lang sure, kung mayroong nasa likod niyan. Puwede kasing may nasa likod niyan na gustong pabagsakin si Edu, eh, 'di ba? Kung wala na talagang respeto, wala na talaga. Ibig sabihin ayaw na nila sa Kalingap, ano na sila, ready na sila. Sa mga ano, eh, dun nga sa live ni Doctor Love kagabi, sabi ko, "Iba na 'to, hindi na 'to yung Doctor Love na nakilala ko." So sana ano, ewan ko lang kung maayos pa. Ayan, Scouter of the Year pa naman si Kuya Renz, 'di ba nung nakaraan. Di ko alam, eh, kung bakit naging gano'n. Eh, ano kami niyan, okey kami niyan, eh. Okey kami niyan magkabarkada kami. Parang may something sa likod ni Renz and Doc Love kasi mabait naman 'yun. 'Yun na nga bro pinagtataka ko, iba na talaga yung ano, sinasabi nila dun, eh. Sabi ko iba hindi na 'to yung nakilala kong si Kuya Renz and si Doc Love. Sana ano, pag-isipang mabuti ano. Ako puwede pa akong magbigay ng ano, eh, chance pa para ano, eh, para kung sakaling mag-explain sila kung bakit. Pero kung ano, kung talagang yun ang gusto nila, tuloy-tuloy nilang gawin yun, eh, di ibig sabihin ayaw na talaga nila sa Kalingap. Guys, ulit nililinaw ko, si Biancy is Kalingap pa rin. Umayaw lang po siya sa love team, pero sa pagpa-vlog sa'kin, okey pa po siya. Ano po, na-misinterpret lang po yung sinabi ni Ate Edna na ayaw na magpa-vlog. Sa love team lang po. Ano, kasi si Biancy close friends siya ni Grace, noon nagkakausap sila ni Gracia. Ayoko pong mawala si Biancy dito sa Kalingap. Ano po, ayokong mawala si Biancy. Hangga't maaari sana si Biancy sana umiwas ka sa mga iba na yung iba na yung takbo ng ano, eh, iba na yung mga pinaplano habang maaga pa Biancy. Kasi nararamdaman ko iba yung ano nito, eh, parang nararamdaman ko yung dati kong, pakiramdam na pero ano, sana hindi.